CAGS. Tanggalin niyo yung allowance ko sa barangay. Pero yung servisyo ko dito sa community, hindi niyo po pwedeng tanggalin. Yung sinasabi ko sa kanya, tanggalin niyo po yung allowance, pero yung pagiging servisyo, hindi ko po ipagpapalit. Itutuloy ko po. Sa pagharap natin sa maraming hamon ng buhay, ang ating mga barangay health workers ay nananatiling matatag at mapagpahalaga sa kanilang gampanin at serbisyo. Gaya na lamang ng isang BHW ng San Juan na si Ma'am Aris Dawa. Atin pong pakinggan ang kanyang istorya. Magandang hapon po. Ako po si Dolores Dawa. Nakatira po ako dito sa Barangay 11 na aking siniservisyohan. Ako po ay 28 years ng BHW. Awa naman po ng Diyos, sa dami naman po ng natutulungan natin at nasiservisyohan at nagustuhan naman nila yung mga serbisyo na ginagawa namin. At saka po, lahat po naman ng serbisyong pangkalusugan natutugunan naman namin sa tulong ng aming mga masisipag din na doktor, mga may midwife. Ay, awa naman po ng Diyos, wala pa naman po kami nagiging problema. Sa mga kasama ko naman pong barangay health worker, masisipag naman din po sila. Wala naman din pong problema. Pati po sa mga kapitan nila, wala naman pong problema. Pati po yung mga allowance nila. Kaya lang po, mayroon po talaga pang mga barangay na maliit lang talaga yung allowance. Nag-extra income kami. Gumagawa kami ng paraan para magkaroon kami ng extra income. Opo. Katulad ko po ako, marami po kasi kong alam. Naggagawa po ako ng mga beads, ng wallet na beads. Saka po sa mga coffee sachet na wallet, bag, gumagawa po ako niyan. Pagka po, pagka may order sa akin, gumagawa ako niyan. Sabi ko, yung iba nag-o-online, yung iba nag-aabon. Yung mga trabaho ng mga BSW. Katulad yung isang BSW ko dito, nag-aabon siya. Kahit whole day. At least kumikita siya, kahit tatawag niya lang. Nagbibigay niya yung brochure sa mga ganun po. Yun po yung sasabi ko sa kanila. Kailangan lagi tayo magpakumbaba kasi tayo nangangailangan. Kahit kailangan nila yung servisyo natin, kailangan pa rin tayo makisama kasi sila pa rin yung nagbibigay ng allowance sa atin. Sabi ko, mabigat. Kasi bukod dun sa, umpisa ang iintindihin ko lang po yung sa barangay ko. Yung mga pasyente na nangangailangan sa akin. Ngayon po, San Juan, lahat ng barangay health worker sa akin nakaatang. Sa balikat ko lahat. So, at kailangan naman po, bigay natin yung Kasi pagdating naman po sa trabaho, kahit hating gabi, nagtatrabaho kami. Pag tinawag kami ng dilubyo, andiyan kami. Pag sinabi, okay, may dadalhin tayo sa ganito. BP mo yung ganito. BP ko nga, nasira na. Bumili na lang ako. Bukod kasi, ang BP ko kasi, bukod yung ginagamit sa bahay, bukod yung sa mga pasyente ko. Ay, tatay gabi, may kakato. I-BP mo daw si ganito kasi nahihilo, ganito, ganyan. Tawag naman ako sa barangay. Kailangan po ng padalhin sa ospital, mataas BP. Kaysa madali pa. Pinadadala ko na pagka binigyan na namin sa high blood at hindi pa rin bumuo. Pinapadala ko na po sa barangay. Mahirap po kasi na pa. Yun. Kaya yung kapitan ko lalo po nung pandemic. Nung pandemic, ako lang po yung binigay niya as a birth. Ako po pagka po may mga pasyente kami na COVID, yung mga pamilya na binabantayan ko. Tinitemp ko yung araw-araw. Temp lang para pasiguro. Tapos tatanungin ko yun, ano nararamdaman nyo? Meron ba kakaiba sa inyo? Gato ganyan. Maawa naman ng Diyos, wala. Sabi ko, talagang ganun ka. Talagang sakripisyo tayo pare-pareho. Trabaho natin ito, tawag ng Mabait talaga yung aking kapitan. Para sa araw-araw, sa isang araw, meron kaming day off.
Kaya 4 na araw na lang kami pasok. Yung isang araw day off namin. Naintindihan naman kami. Kasi ang ano naman po nila, pag tinawag nila kami, andyan lang kami. Kahit anong oras. Medyo okay na. Yung nangyari kasi noon, may naglarong bata. 6 years old. Kaso, bata rin yung kasama. Nung bumaba, yung isang batang kalaro, sabi may apoy daw doon sa taas. So umakyat yung tsahin. Pagkita, may apoy na. Pinapatay daw niya. Hindi raw mapatay. Sabi ko, hindi talaga mamamatay. Kasi foaming. Sabi ko gano'n, dapat tumigaw ka na. Humingi ka na ng tulong. Kung kailan malaki sa mo ka Sabi ko gano'n. Sabi ko, nanasis yan, andyan na. Sabi ko gano'n. Kaya nadali. Nung nilabas ko lang nanay ko, saka yung aso namin. Tapos nung babalik ako, para kuhanin yung laptop ng anak ko, o kaya kung ano yung pwede ko pang iligtas. Hindi ko na naano kasi apoy na yung sumalubong sa akin. Kasi dingding lang yung pagitan. Kaya ganun. Saka sa third floor nag-umpisa, sa taas mismo nag-umpisa. Kaya hindi ka na makakaano. Kaya hinayaan ko na lang. Wala Sinara ko lang yung pinto namin para in case na Yun. Tapos, nung time na yun, natapos yung ibang mga kasama ko, sa barangay sila pinatulog ng hospital. Medyo okay na, naka-recover na. Kaya lang yung kasama ko nga ngayon, sabi ko nga, na-stroke naman. Kaya, eto, parang nagdoble na naman yung sakripisyo. Pero okay lang, kasi at least nakaraos na din siya. Magpapalakas na lang. Recovery naman na siya. Therapy na lang kailangan. Nadali sa kanya kalahati ng katawan. Kaliwang side. Kahit pa paano, hindi man apektuhan yung pagsasalita. Lang nung doktor, therapy lang kasi wala naman, hindi naman naputukan ng ugat Nag-clot lang ng konti. Kaya gano'n. Pero makakaraos din. Wala naman kami binayaran. Ang gastos lang namin talaga yung mga laboratory niya. Saka yung ibang gamot na wala sa ospital. Si doktora, nagbigay din po ng tulong. Yung ibang kasama niya. Saka yung mga kapatid, saka yung mga pamangkin, nagbigay naman po ng tulong. Okay naman na po. Ganun pa man, maraming salamat sa lahat ng tumulong sa amin. Ako lang naman natutunan ko, kailangan kang makisama. Makisama mo lahat ng bagay. Saka yung mapagkumbaba ka sa kapwa mo. Lalo na yung mga pasyente, hindi mo dapat yan sungitan. Kasi siyempre may mga nararamdaman na kailangan din natin na bigyan sila ng kung ano yung gusto nila, ibigay natin. Kasi marami talaga pasyente na masusungit. Minsan, kahit sabihin mo na ipaliwanag mo sa kanila na wala, hindi sila naniniwala. Kailangan lang talaga natin paliwanag sa kanila na maayos. Na kailangan na ganito, na ganyan. Hindi lahat ng oras meron kami. Siyempre kahit pa paano, nawawalan din kami. Minsan nga meron dito na ayaw nang pupunta. Kasi taga daw hiningi nila, wala, ganito, ganyan. Hindi ko naliwanagan ko. Awa naman ng Diyos. Papacheck up na siya ngayon dito. Sabi ko, hindi naman po lahat ng oras meron kami. Pero meron rin, dapat po, maintindihan po natin na kahit po pa paano, gumastos din tayo. Kasi para din po naman sa sarili natin yun. Kung ano naman po yung pag-aalaga ko sa mga taong nasasako, ganun din naman po sa pamilya ko. Mas kailangan ko po silang alagaan. Kailangan po natin bigyan ng oras yung pamilya. Basta sabi ko lang, anong mensahe ko lang sa kanila, dapat maging marunong sila magpangkumbaba. At isipin nila yung papasukin nilang trabaho na magbo-volunteer sila ng walang kapalit. Kasi ako, nagserbisyo ko. Ang unang-unang allowance ko, hindi po kayo maniniwala, 150 a month. Dito po. After 5 years, saka lang kami nagkaroon ng allowance, 150 a month.
quarterly pa namin nakukuha. Po, maliit po talaga. Meron pa nag-alawa sa amin, maliit na barangay, 100. Pero meron na pong barangay sa amin na 5,000 na yung allowance. Basta nga po, ang pinakamaliit namin ay 1 to 1,3, gano'n. Yun po yung pinakamaliit pa namin. Kaya ko naman pong i-recommenda ang mga kabataan. Kaya lang po, sa panahon ngayon, ang mga kabataan, hindi po yung magtatrabaho na walang kapalit. Kahit po ipaliwanag nyo. Ngayon, ang akin lang po, ang inaano ko po dun sa mga kasama ko na senior, tayo mag-senior na. Ako malapit na rin mag-senior. Ilang taon na lang. Pwede niyo naman kausapin yung mga anak mo o apo nyo. Lalo na kung wala naman trabaho. Di mag-volunteer muna siya dito. Kung magugustuhan niya, di salamat. Kung hindi, di pwede naman siya maghanap ng ibang trabaho. 77, may 75. Marami ko senior. Siguro mga 20 o more than 20, mga senior ko. Yung iba kasi kasabayan ko pa. Yung iba kasi 1992 pa sila, BHW. 1992 sila nag-start. Yung iba nga namatay na. Sabi ko, yun yung idol ko. Yung dalawang matandang yun. Doon ako talaga maging tuloy yung pag-volunteer ko. Kasi nakita ko sa kanila yung dedikasyon. Kagawad namin dati. Nanong niya ako. Sabi niya sa akin, kung sakali bang tatanggalin ka namin sa barangay, papayag ka ba? Ang sagot ko po sa kanya, Kags, tanggalin niyo yung allowance ko sa barangay. Pero yung servisyo ko dito sa community, hindi niyo po pwedeng tanggalin. Trained ako as ng primary health care. Kahit saan niyo po ako ilagay. Kahit hindi ko po kailangan yung allowance na ibibigay mo. Pero yung servisyo ko, itutuloy ko rito. Sa ayaw sa gusto niyo. Hindi nila ako tinagalaga ngayon. Kasi sabi ko, panindigan niyo kung ano kayo. Yun yung sinasabi ko doon sa mga naalis eh. Pumayag kayo na tanggalin yung allowance pero yung servisyo, tuloy niyo. Pag nakita nila, babalikan lang kayo. Yun po yung ko nun sa mga tao. Doon sa kagawad ko. Yun sinasabi ko sa kanya, tanggalin niyo po yung allowance, pero yung pagiging servisyo, hindi ko po ipagpapalit. Itutuloy ko po. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi naman po niya ako tinanggal. Sinabihan niya yung kapitan na hindi pala natin yung pwedeng tanggalin. Kasi kahit tanggalin natin allowance, tuloy pa rin servisyo niya. Hiling ko lang, maging pantay-pantay tingin nila sa mga barangay health worker. At nila masyadong ibaba. Kaya may pinag-aralan o wala. Gusto ko pantay-pantay. Kasi pare-pareho kami nagtatrabaho. Pare-pareho kami nagsiservisyo sa community. Nagpapasalamat din ako sa kanya dahil kahit pa paano. Nalagaan kami mga barangay health worker. Ang ko lang po, yun nga, yung maging pantay-pantay lahat ng BHW, lalo na po doon sa honorarium na nakukuha. Gusto ko po, kumbaga sa hindi na po, walang maliit, walang malaki, magpantay na lang po. At saka po, yung servisyong gustong mangyari, gagampanan naman po namin. Maging maayos lang po yung aming makukuhang dahil yung serbisyo binibigay namin, wala naman pong kapalit na hinihingi. Ang amin lang po, wag na lang po kaming tanggalin. Kasi mahirap po yung matagal ka nagserbisyo dahil lang nag-iba yung barangay captain, tanggalin lahat. Hindi muna nila inalam kung ano ba nagagawa nitong taong to. Ba't kailangan ko ba itong tanggalin? Tatanggalin ko ba to o hindi? Yun lang po yung gusto kong maprotektahan kami mga barangay health worker. Dahil sa serbisyong ginagawa namin sa community.
Nais kong pasalamatan at purihin ang kasipagan at kadakilaan ng lahat ng mga barangay health workers sa buong bansa. Kayo po ay may mahalagang papel sa panahong ito ng krisis sa kalusugan. Dahil dito, pinasasalamatan natin ang lahat ng mga inyong pagsisikap upang maging katuwang ng ating administrasyon sa paglaban sa iba't ibang sakuna at karamdaman. Saludo po kami sa lahat ng mga barangay health workers sa ating bansa. Manatili po kayong ligtas at malusog para sa ating bayan at mamamayan. Katulad po ng mga magigiting nating BHWs, maaari rin po tayong makatulong sa pinakasimpleng pamamaraan ng malasakit, kabutihan at pagmamahal. Sa ngalan po ng BHW Party List, ito po ang inyong lingkod, Congresswoman Angelica Natasha Co. Hanggang sa susunod pong episode ng ating kwentuhan, dahil ang kwento po ninyo ay kwento ng bawat BHW.